morning mga kabahay. Bisa. Time check 6 in the morning. So, ngayon natin papa-assist ulit si Ace Palibad sa PGH. Assist natin sa school mismo nila. Kaya may mga doktor nga na pupunta. So, kailangan natin na makipag-cooperate. Okay. Dahil si Ace nga dahil may ADHD, pati yung tenga niya may mga butas, so kailangan na anong klaseng tulong may bigay sa kanya when it comes to learning ba, para sa ikabubuti niya rin. Inantay ko lang kasi bumalik kasi kumain sila ngayon sa labas sa may court. May kainan doon na simple kainan ng hotdog, fried rice, hintayin natin, bibis na ako. By the way guys, i-flex ko lang yung t-shirt na suot ko, no? Kasi ito, ang mayari nito is may sakit sa puso. So, t-shirt for a cause. Bumili kami para kahit paano makatulong, maliban no sa inaabot namin. So, alam mo si Mrs. kasi kahit na kailangan din niya ng tulong, matulungin din sa kapwa yun. Mabait si Miss mga kapwa, may mga kailangan. Kahit siya may kailangan din. Flex ko lang ito ba yan. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Proverbs. Ano ba yan? Ano to? Proverbs 35. Proverbs 35. Trust in the Lord with all your heart. Diba? Trust in the Lord with all your heart. Kasi siya may sakit sa puso, kaya operan sa puso. Kailangan lahat tayo mag-trust, no? Kaya yan lang. Trabaho. Lalambing. Wala pang ma-picture. Dalawa, parehas pero magkaiba ng kulay. Ito, ano dapat ganito dito? Okay. Malaki, maliit. Malaki, ano dito? Ito, malaki na to. Ano dapat dito? Kasi yung maliit. Ito, yan dapat niya. Kasi malaki, maliit. Okay? Ito mo i-flip ko. Dami niya po, 90 plus daw po ata ang nakakasapin ko dito. Tapos ba niya ba? Sentral ito po. Sentral. Pag-rule out tayo. So, Uwi na, kuya. Uwi na kami. This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Sinasabi nga ng mga magulang, hindi nila alam kung may ADHD yung anak nila o talagang super kulit lang. Kulit, How malikot. do you even, How do you distinguish?
Okay, usually po kasi we use the diagnostic criteria for ADHD. Usually they have to meet 6 out of the 9 criteria for the hyperactive impulsivity. Yun po yung mga cannot stay seated, fidgety in their seat, tapos hindi po sila they move around, they are very talkative. So parang we follow a certain criteria po both for the hyperactivity and impulsivity or attention deficit. So if they meet the criteria, then we give them the impression of ADHD. Oh, can we run by, kasi parang you've named mga 3 na, no? Can we just talagang parang briefly lang run down yung siyam na criteria na yon, Doktora? Okay, for the hyperactivity, impulsivity, yun po, yung nasabi ko pong 4. Tapos po, usually, kahit naglalaro lang mag-isa, they get to talk pa rin. Yung parang hindi po talaga sila matahimik. And then, impulsivity po, minsan hindi pa tapos yung question, sasagot na po sila. Tapos, pwede rin pong hindi sila makahintay. Yung halimbawa po, teacher, nagtuturo sa classroom, gusto na nilang sabihin yung sagot, parang they cannot wait. Tapos po, most of the time, they interrupt or intrude others. So, for example po, sa clinic, like ngayon, sa clinic po ako, pagka, nag-uusap pa lang kami ng parents, sa history taking pa lang, interrupt yung, yung bata. Tapos, and the 9th po is always on the go. Yun nga po, parang, lagi sila. Restless, correct. Tapos po, the other one, so 6 out of 9, we consider it as as attention deficit, ADHD na hyperactive impulsive. And then the other one naman po, dun sa attention deficit, usually they could not focus for a long time. They seem not to listen. Tapos po, they usually lose things. Tapos po, they make careless mistakes. They are forgetful. Sometimes, madalas po, they cannot finish their work. So, kahit nasa classroom po, pag kayo may mga seat work, parang hindi sila nakakatapos. Kaya po siguro yun yung nagiging reason rin why, as you said, parang a lot of them don't finish school. How do you get neuroimbalance? Is that genetic? Is that diet? How can you avoid it? ADHD is usually caused by genetics and the environment. So usually po, meron po sa family na na-diagnose na may ADHD, and dun sa environment naman po, kasi a lot of patients sasabihin nila parang wala naman sa family. Pero ngayon po kasi parang heavily stimulated yung mga bata po ng gadgets. So parang too much gadget use, mga ganun po. So they get to be parang nawawala po yung focus nila, tapos they want, kasi po ang gadget, di ba, you can control it. So parang sa kanila, parang lahat po, feeling nila ganun din. Tapos nawawalan sila ng control sa sarili. So bale you're saying, Doktora, na inescapable. So kumbaga talagang genetic, or sabi mo nga, pag there's no way to prevent it. In other words. Kung prevention po, I think will go through pagka genetically inclined, naman po, behavioral modification could help. Kasi kung halimbawa they cannot prevent themselves from moving around, you could do behavioral modification. So, give the child more tasks that would require more focus, parang prolonged focus on one task, tapos parang one task at a time. Para hindi po sanay yung mind niya na marami pong nagta-task switch. Nagta-task switch hanggang doon na siya sanay.